Samahan niyo po ako sa panalangin. Lord, salamat po sa anointing, sa blessings, Panginoon, sa aming pagsamba sa araw na ito. Salamat sa pagkakataong ito, Lord. Nandito po kami upang Ikaw ay taas sa aming buhay, unahin, Panginoon, ang iyong pangalan. Kaya Lord, salamat po at muli, Panginoon, sa oras na ito, Ikaw po ang magsalita sa amin. Mangusap ka po, makikinig po ang iyong mga anak. Gamitin mo lamang po ang iyong lingkod, Panginoon, upang maitaas po ang iyong salita, Panginoon. Bless everyone here, Panginoon. Katagpuin mo po sila sa kanilang pangangailangan sa oras nito, Panginoon. Physically and spiritually, Panginoon. And bless everyone. Bless this day, Lord. And inaangkin namin, Ama, ang tagumpay sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen. Thank you, Lord. Palapakan ulit natin ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. At tayo po mga kaupo na, mga kapatid. At batiin natin yung ating mga katabi. Maraming salamat, Brad. Nandiyan ka. Sister, tatagal ka ba? Hanggang 3 oras. 2 oras lang. Amen. O, batiin niyo yung katabi niyo, mga kapatid. Kala mo, nagbibiro ako. O, di ba? Say something good. Say something good. Alam niyo, mga kapatid, naalala ko, kung alam nyo ito, bago po ma-convert yung emperor ng Roman Empire, nung time ni Constantine, bago si Constantine, mga kapatid, alam niyo po ba, ang mga Kristiyano ay tawag dito, yung pag-attend nila ay halos ikamatay nila, katumbas ng kamatayan. Dahil kapag nahuli silang nagtitipon, ay lahat sila ipapapatay. No? Alam niyo po ba yan, mga kapatid? Lahat, yung iba doon itinatapon sa dungeon, yung iba doon ginagawang yung kaya mayroong gladiator Di ba? May gladiator pinapakain sa leon, lahat ng mahuli na mga Kristiyano at bago ito makilala ng emperor ang ating Panginoon sa Kristo. Bago siya magkaroon ng vision sa langit na nag-impact sa kanya, nalaman niya na totoong may Diyos. Kaya maraming mga Kristiyano noon, kapatid, nagtatago sa ilalim ng sa ilalim ng lupa, kung saan. Basta nagtatago sila. Nalalaman nyo naman yan. Hanggang ngayon, di ba, may mga bansa na bawal. Kaya alam nyo, mga kapatid, isang malaking bagay, isang malaking pasasalamat ay pagpapasalamat natin sa Panginoon na tayo ay meron pong kalayaang sumamba sa Panginoon. Samantalang mga kapatid, halos, kumbaga talagang para kang nag-aano ng buhay mo inaalay. Di ba, katumbas nga yan ng It means death to you. Pag umatay ka, ang ibig sabihin niya, nagpapakamatay ka na. Kasi pag nahuli ka, patay ka talaga. Papatayin ka noon. Pero thank God, dahil yung nagpapapatay niya, mga kapatid, ay na-convert sa Panginoon. Kaya tingnan nyo ngayon ang Kristiyano, malaya na, malawak na, mga kapatid. So, ngayon, mga kapatid, iba na ang dahilan kung bakit maraming kung laya, no? Laya natin na sumamba sa Panginoon. Ngayon, parang okay lang, kahit wala. kahit hindi ako magsimba, okay lang. Yan. Pero noon, mga kapatid, ang katumbas yan, kamatayan. Kaya malaking blessing sa Panginoon na tayo ay nakakapagpuri na sa Panginoon. Amen po? Palakpakan natin Panginoon. Thank you, Lord. Katulad ngayon, mga kapatid, dito natin nakikilala pag-araw ng linggo kung sino yung backbone. Ano po ba yung backbone? Backbone ng church. Kasi sinabing backbone, kayo na yung mawawala na yung iba, pero ikaw hindi. Yun, backbone. Pag tayo, yung katawan natin, wala tayong backbone dito, mga kapatid. Hindi lang makakatayo. Yung backbone natin ang kaya tayo nakakatindig, nakakadiretso tayo. Pag sira yung backbone mo, nasa bahay ka na lang, bedridden ka na. Amen? So the church, mga kapatid, has a backbone. Kayo yung backbone. Palapakan natin Panginoon. Mawawala ng iba, pero tayo, hindi tayo mawala.
dahil tayo yung backbone ng ating Panginoon sa Kristo. Amen po? Masaya ba tayo mga kapatid? Hallelujah. Magalak po tayo lagi sa Panginoon. Magiti tayo lagi sa Panginoon. Magalak tayo. Alam niyo, pagpasalamat natin na tayo ay nakikita-kita every Sunday. Amen. Amen. Dapat masaya tayo. Nakikita natin katabi natin. Yun pa rin. Siya pa rin. Masaya po tayo mga kapatid. Kasi yan ang yung tema, yung pagmamahalan natin kapag tayo nagmamahalan sa isa't isa. Lalo na ngayon, sabi ng Panginoon, nag-gathering tayo. Lalo na ngayon na malapit nang bumalik ang ating Panginoon, Yesu Cristo. Amen po? Minsan pa palakpakan natin ating Panginoon. Gusto ko lang din pinapakapalakpakan ng Panginoon. Hallelujah. At patuloy po tayo sa pag-aaral at pagtuturo ng Panginoon sa atin, paano tayo makikinabang sa salita ng Diyos, paano ba natin pinag-aaralan ng salita ng Diyos, how to spend time with the Lord. How to spend time with the Lord. Alam nyo, ang kailangan po natin sa Panginoon kapag tayo nagbabasa ng Bible o magbubukas tayo sa Bible, isa lang ang kailangan. Ito yung kailangan talaga natin. Yung tayo po ay merong hearing heart at merong humble heart. Amen? Ang Diyos hindi nagtuturo ang Diyos ang nagtuturo doon sa merong hearing heart, merong humble heart. Yung teachable po tayo sa Panginoon. Yan ang gustong-gustong turuan ng ating Panginoon. At hindi tayo nag-aaral ng Bible para lang gumaling tayo sa Bible, para lang makilala natin ang gusto ng Panginoon. Hindi lang po yun mga kapatid. Hindi lang po tayo matuto o maging magaling sa Bible, kundi magkaroon tayo ng revelation sa Panginoon. Hindi lang po knowledge. Diba? Kasi ang knowledge, puff up. Yung knowledge is a part of a mind. Yung part ng mind yan na pagka meron kang knowledge, nagpa-pop up. Ibig sabihin, nagiging mayabang ka, nagiging tiwala ka. Alam niyo po ba mga kapatid, it is possible na ang tao ay maging marunong attend sa mga seminars, pag-aaral, pakikinig ng salita ng Diyos, nakakapakinig. Pero, they never encounter the Lord Jesus Christ. Maraming magagaling sa Bible, pero they never encounter the Lord Jesus Christ. Posible po yun. Kaya kahit sino magsasabi sa Bible, magkikwento, magsishare ng salita ng Diyos, pero personally, wala silang experience. Hindi nila na-encounter ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya mag-iingat po tayo mga kapatid. Knowledge pop up. Ang kailangan po natin is the revelation knowledge. Yung revelation knowledge. Katulad nito mga kapatid, si Jesus Christ, tinanong po niya yung kanyang mga alagad sa, di ba, kung natatandaan niyo in Matthew chapter 16. Ang sabi ng Panginoon, sino ako sa mga tao? Who do men say I am? Anong sabi nila tungkol sa akin? Tingnan niyo mga kapatid kasama na nila ang Panginoon, nakakasama nilang kumain ng Panginoon, nakikita nila ang Panginoon nagpapagaling. So nagtanong ang Panginoon, ano ako sa kanila? Diba? Ano sabi ni Peter, mga kapatid? Sabi niya, ang sabi po nila, Jeremiah kayo. Ang sabi po nila, Elijah kayo. Ang sabi nila, isa po kayo sa propeta. At ang sabi ng Panginoon, sino ako sa iyo? Sumagot si Peter, sabi ni Peter, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Amen? Basahin natin yan sa Matthew chapter 16, 15 hanggang 18. Sabi niya, He said to them, si Jesus Christ said to them, but who do you say that I am? Simon answered and said, you are the Christ, the Son of the living God. Verse 17, Jesus answered and said to him, blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood
has not revealed this to you. Take note, mga kapatid. Sabi niya, flesh and blood, meaning tao. Flesh and blood has not revealed this to you. To know Jesus hindi mo yan makikilala sa tao. Hindi yan sasabihin sa'yo ng tao. Hindi yan masasabi sa'yo ng tao. Sabi niya, flesh and blood has not revealed this. Hindi yan i-reveal ng kahit sinong tao. Kaya sabi niya, flesh and blood has not revealed this to you. Kahit sinong tao, hindi yan i-reveal sa'yo. It was my Father who is in heaven. Amen po? So, ano ibig sabihin nyo? It was my Father who is in heaven. At ang sabi ng Panginoon kay Peter, and also, I say to you that you are Peter, and on the rock I will build my church. Amen? Dito tayo tuloy mga kapatid. Narinig nyo na po ba mga kapatid na sabi nila si Peter ay rock? Hindi sabi si Peter ay rock. And upon this rock, sabi niya, I will build my church. Kaya akala nila, nagtatayo sila ng church kay Peter. Kasi si Peter ang rock. There's no other rock, mga kapatid, kundi si Jesus Christ. Maliwanag po dito sa sinasabi dito, hindi sinabi dito na, Peter, you are the rock. Di ba? Amen? So, hindi po siya yung rock. Amen? Sabi niya, you are Peter. And on this rock, hindi sinabing siya yung rock ha, and on this rock, I will build my church. Makinig tayo mga kapatid. Yung rock na sinasabi doon, hindi si Peter. On this rock. Yung rock na sinasabi doon is yung tinanggap ni Peter. Ang tinanggap ni Peter is the revelation knowledge of the Father. Ano yung revelation knowledge of the Father? You are the Christ, the Son of the living God. Yung makilala mo si Kristo is the revelation knowledge from God. It's not a revelation from any person, any man. It is a revelation from my Father. Kaya kailangan natin mga kapatid, kapag tayo nagbubukas, nagbabasa ng Bible, hindi natin kailangan yung magkaroon tayo ng karunungan, ma-memorize ko yan, makabisado ko ang Bible. Hindi natin kailangan yan. Ang kailangan natin is the revelation knowledge. Because knowledge pops up. Yung knowledge, magkaroon ka ng, ay, alam ko yan, ay, alam ko na to, ay, alam ko yan, ay, alam ko yan. It pops up. Ano yun? Nagiging mayabang ka. Mawawala din yun. Kumbaga, yung salita ng Diyos, nawawala yung purpose. Ang salita ng Diyos dapat may nangyayari sa'yo. It's a revelation. Kaya sabi dito mga kapatid, sabi niya, on this rock, I will build my church. Ano yung on this rock? Si Peter ay tumanggap ng revelation. Itong revelation na to, dito siya magtatayo ng kanyang iglesia. Amen? And what is the rock? But rock denotes stability. Rock denotes strength. Tama ba mga kapatid? Ibig sabihin, when you have the revelation knowledge of our Lord Jesus Christ, it makes you solid. It makes you stable. Stable ka. Kapag tumanggap ka ng revelation, kaya pag nag-aaral tayo ng Bible mga kapatid, hindi lang yung natuto tayo, kundi regardless of the principles kung paano nag-aaral, tinuturo yan mga kapatid, kung paano pag-aaralan ng Bible, regardless kung paano ka matuto sa Bible, magkaroon ka ng sarili mong revelation sa Panginoon. Yung magre-reveal talaga sa iyo ang Panginoon. And when you receive, what you need is the revelation knowledge. Amen? Take note yan mga kapatid. Revelation knowledge ang kailangan po natin. The revelation knowledge. Yung ikaw mismo, may revelation ka sa Panginoon. Naalala ko kanina nag-uusap kami, kwentuhan kami dito mga kapatid. Bakit kami dito? Sabi ni Mrs. Kwento-kwento siya, nung bata pa siya, ganyan-ganyan. Sabi niya, kakain ng gano'n, nalaglag mga kapatid, nalaglag, damputin. Sabi ni Mrs. Bata pa siya noon, lalaga pa siya noon. Sabi niya, ang katabi niya, ewan ko kung anong religion nila, mga kasama niya, pinsan niya, sabi niya, pag-pray natin yan para luminis. Natawa yung ano, talaga? Yung gano'n, tawa na, di ba?
Kaya sabi ko, natawanan sila, pero siya, pinag-pray niya. Kasi yun ang paniniwala niya eh. Pag-pray natin, para luminis yung pagkain. Ako ba, mga kapatid? So, kaya sabi ko sa kanya, rightly naman, na ito yung message sa atin ng Panginoon. Sabi ko, sample. Di ba? Nakuha niyo mga kapatid. Ang Diyos mga kapatid, I know and I believe that when you open the book, open this book, because this is the Word of God, ang Diyos mismo ang magtuturo sa inyo. Hindi nyo kailangan yung pastor, hindi nyo kailangan yung na may yes, there is guidelines. Ito sinasabi nga po sa atin mga kapatid. Pero if you have the hearing heart, if you have the humble heart, mga kapatid, meron kang ganong puso, na sa puso mo, pag binuksan mo to, mga kapatid, may makikilala kang person. May makikilala kang tao. Walang iba. Hindi taong tao-tao. Yung tao na yun, walang iba. The person of our Lord Jesus Christ. Amen po mga kapatid. Kaya na, sa panahon natin ngayon, makinig tayo mga kapatid, itong mundo natin na ginagalawan ngayon, alam nyo, ito ang kailangan na makita ng tao. Yung mga taong stable. Yung mga taong matibay. Hindi matibay na malakas, may mga muscle na nagbubuhat ng mga kapatid. Tapos pag nabigo sa pag-ibig, kulugo. Ano? Lugo-lugo mga kapatid, no? Tapos, kung anong nangyari sa hindi natanggap sa trabaho, umiiyak na mga kapatid. Hindi yun. Tapos, pagbuhati, laki-laki mga kapatid, lakas ng katawan, no? Tapos, pag nabigo sa pag-ibig mga kapatid, lugo-lugo. Parang batang umiiyak. Hindi yung sinasabing stable, hindi po yung sinasabing strong. Because when you receive the revelation knowledge, it comes from the Father. Hindi ang galing sa tao, galing sa Diyos yan. Kaya it makes you stable, it makes you strong, it makes you rock. Kaya ang tingin sa'yo ng tao, parang kang matibay, parang kang bato, parang solid. At yung tao, gusto kang lapitan, gusto ka laging kasama. Hindi man nila masabing gusto nila si Kristo, hindi man nila makita si Kristo sa'yo, pero nakikita sa'yo yung pagiging stable mo. Gusto ka nila kasama, maganda yung sinasabi. Kasi para kang nagbibigay sa kanila ng words of wisdom palagi. Meron kang words of wisdom na sinasabi sa kanila. Amen po mga kapatid? Amen? Yun ang gusto sabihin sa atin ng Panginoon mga kapatid. Have that revelation knowledge. Kaya pag lumapit tayo sa Panginoon, pag lumapit tayo, nagbabasa tayo ng Bible dito, you pray to God. Sa akin, ito, sinasanay ko sarili kong ganitong prayer, mga kapatid. Lord, I come to you. No? I come to your word. No? Show me. Pakita mo sa akin. Magsalita. Speak to me, Father God, through your word. Amen? Let me see Jesus. Grant me the seeing eyes and the hearing heart. I come to your word, Lord, not to accumulate knowledge. Grant me the revelation knowledge. Revelation knowledge yun. Katulad dito mga kapatid. Bakit pag araw ng linggo, yung iba, pawala-wala? It's not a revelation knowledge to them. It's just a knowledge. Nakano po? Regardless, huwag niyo isip, Pastor, hindi ko na alam kung anong reason mga kapatid. Pero it is a revelation knowledge to you. Kasi tingnan niyo mga kapatid, ito lang, sample, kaya ko sinasabi to, wala akong gustong tukuyin. Kasi gusto ko lang ma-overcome natin. Amen po? Nasabi nga ng Panginoon itong panahon natin ngayon mga kapatid, mahirap to. Gusto ng Panginoon isuot natin yung baluti. Yung armor of God, para sabi niya, you will stand. Diba? In the evil days. We are on the evil day. Amen po? We are on the evil day. So stand strong in the Lord. Be strong in the Lord and in the power of His might. Hindi tayo malakas sa sarili natin. Hindi natin kaya yung sarili natin. Itong panahon natin ngayon, mga kapatid, krisis, ang tataas ng gasolina, yung gobyerno natin, hindi natin alam kung sinong tinong leader na ilalagay natin dyan, sinong iboboto natin. Nakuha niyo po mga kapatid, alam niyo, itong napupunta ako doon sa pinaka-final ng usapan. So, gusto kong sabihin sa atin, itong panahon natin, maging aware po tayo. If it is a revelation knowledge to you, hindi mo kayang, revelation knowledge kasi you are solid. It makes you rock. Matibay ka, matatag ka. Because you have the revelation. Yung rock na yun yung revelation knowledge na nandyan sa'yo.
Amen. Hindi mo na ipagpapalit. Naalala niyo mga kapatid, minsan nasasabi ko, ako nga noon, sabi ko, nung ako makakilala sa Panginoon, tumalikod din ako sa Panginoon. Hindi naman ganun katagal, mga isang taong mahigit. Dahil malayo mga kapatid eh. Manila, Baras. Pati yung Bible ko, hindi ko na hinawakan. Ganito kakapal yung Bible ko, yun yung mumurahin. Ganyan. Tapos biglang, isang araw, okay ako, isang araw parang nanikip yung dibdib ko. Sabi ko, hinahanap ko yung Bible ko. At kasi yung Bible ko, tingnan nyo yung Bible ko, ilang Bible na ang ginawa kong ganito. Ilang Bible na ang hawak ko. Tingnan nyo yan, may mga kulay-kulay. Kahit yung una ko pang Bible, mas maraming kulay yun. So hinanap ko yun, sabi ko, para akong mamamatay pag hindi ko nakita. At praise God, mga kapatid, nakita ko yung Bible na yun. Nung nadala ko yung Bible ko, balik ako ngayon sa Baras. Nagpatuloy ako sa gawain, kahit nagtatrabaho ako. From, alam niyo po yung sa Dimasalang, Dimasalang ba yun? Blumentritt, yan. Blumentritt ako umuwi. Linggo ang attend ko dito sa Baras. Tapos ang trabaho ko dito sa Associated Wire Corporation of the Philippines, yan sa Ligaya. Yan, sa Ligaya. Nandiyan pa hanggang ngayon yung kumpanya na yan, mga kapatid. Diyan ako nagtatrabaho as dati, machine operator. So yun ang trabaho ko. Kaya sabi ko nga, hindi ko na nakikita yung araw na sumisikat eh. Kasi pagpasok ko sa umaga, daling araw, wala pa yung sikat ng araw. Paglabas ko mga kapatid, lubog na yung araw. Tapos linggo, punta na naman ako sa So, revelation knowledge mga kapatid na iba talaga. Hindi ka lang nagsisimba dahil maganda pag nagsisimba sa linggo, huwag ka makalimot sa Diyos. It is just a knowledge to you. Pero pag revelation knowledge yan, it comes directly from the Lord. It makes you solid. It makes you strong. It makes you rock. Kaya gusto ko laging pakinggan. Lagi kang may words of wisdom. Ito ang gusto ng Panginoon na mangyari po sa atin. Amen. Katulad nga nito mga kapatid, kahit nga ngayon, sabi ko, nagpapasalamat ako sa Panginoon. No? Sabi niya, may sakit ka Lunes. O minsan, Biyernes may sakit ka. Ang isip ko, mga kapatid, hindi yung sakit eh. Ang isip ko, yung linggo. Kaya dahil dun sa nakalok ka sa Panginoon, kahit na may nararamdaman ka mga kapatid, pagdating ng araw ng Diyos, nandun ka eh. Hindi ko sinabi mga kapatid, hindi ko kayo pinipilit na dapat wala pala tayong absent, dapat pala tuloy-tuloy. Mga kapatid, hindi nyo magagawa yan. Amen? Pero I'm telling you the truth. Get that revelation knowledge. Sabi niya, you are Peter. And upon this rock, I will build. Yung rock na yun, the revelation knowledge that you have. I will build my church. He will make you church. Ang church hindi tinatayo sa tao. Ang church itinatayo sa ibabaw ng bato, walang iba, ang ating Panginoon, Hesus Kristo. Palakpakan po muna natin ating Panginoon. Praise God. So, tuloy natin mga kapatid, yan ay isang mga testimony sa atin na ginagawa ng Panginoon, tinuturo sa atin ng Panginoon. Sa mga nagtuturo, kasi nga mga kapatid, gusto ng Panginoon, spend time in the Word. No? Sa mga nag-aaral, sa mga mature, sa mga associate pastors, tukuyin ko na mga kapatid, dito sa church natin, alam nyo, ang pinag-aaralan natin dito, we are majoring what is major in the Bible. Hindi parang, di ba pag nag-aaral ka, may major ka? Kung nag-aaral ka ng, commerce. Kunyari, commerce ka. Ano major mo? Kunyari, accounting, kaya financing, di ba? May po mga kapatid, may mga major. Engineering ka, anong major mo? Saan field ka? Okay? Amen? So, we are majoring dito sa church na to, sa pagtuturo sa atin mga kapatid. We are majoring what is major in the Bible.
Amen? Kaya nakikinig tayo, it makes us strong. It makes us rock. Solid rock. Na gugustuhin kang pag may problema, ikaw ang ilalapitan. Dahil nagbibigay ka ng words of wisdom. Para kang ano mga kapatid eh. Parang ikaw yung nagbibigay ng refreshment. Words of refreshment. Na yung mga depressed na tao lalapit sa'yo. Di ba yung depressed espiritu yan? Paglapit sa'yo ng mga depressed na tao, because of the words na binabanggit mo sa kanila, lumalaya sila doon sa depression na yun. For a while. For a while. Bakit lumalayo yung espiritu ng depression? Because you have the Spirit of God. Yung espiritu ng Diyos na nasa iyo, ayaw ng spirit of depression yun. Kaya na-wipe out sila. Pero for a while lang. They need to continue. Amen? Amen po. Babalik na naman sa kanila yun. Are you learning, mga kapatid? Natututo po ba tayo? So, sa mga naglilingkod sa Panginoon, ito ang sabi ng Panginoon. Kay Timothy, sabi niya, study! See? Meron pa lang study. Study, yes. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not be to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So study, mga workman, a workman that needed not to be ashamed. So prove thyself to be approved. Yung approved na mga kapatid sa Greek word ay dokimos. Approved. Pag sinabing approved, tested. So, when you study, there's no need. Walang cause of shame. Amen? But if you do not study, there is always a cause of shame. Mahihiya ka, mapapahiya ka. Pero kung nag-aaral ka, walang dahilan para hindi ka mahiya. Amen po? Study to show yourself approved, tested. Sa ibang word yan mga kapatid, ang meaning niyan, yung tested is meron kang dignity. Yung dignity. Na parang ganito mga kapatid, ito kasi, tulad nila to, doon sa bumibili daan ng coin. Yung coin. Di ba may mga coin changer tayo, yung bumibili ng coin. So, merong yung bumibili ng coin na ayaw niyang bumili nung may damat or may bali. Ang binibili lang niyang coin, yung buo. So, yun yung dignity. Hindi ka tumatanggap ng mga alanganin, fake, mga gano'n. Nandun yung dignity. Parang ikaw prove yourself, tested ka. Alam mo kung ano yung dapat, ano yung will ni Lord. Ano yung kalooban ng Panginoon. Amen? So, study. Study to show yourself approved, dignified, tested unto God. Subok ka sa Panginoon. Subok ka sa Diyos. Di ba? Ano ba nagawa mga kapatid? A workman that needed not be ashamed. Everybody say amen? So, yan sa mga, ito, kailangan to sa mga pastors. Associate pastors. Sabihin nyo, hindi yan ako pastor, associate ka na nga Ibig sabihin, tinuturuan ka na ng Panginoon. Everybody say amen? Everybody say amen? Amen. Okay. So, alam niyo po, mga kapatid, kung naalala niyo po si Joshua, ang sabi ng Bible sa Deuteronomy 34 verse 9, si Joshua was full of spirit of wisdom. He was full of spirit and wisdom. Bago magsimula si Joshua sa kanyang gawain or sa kanyang tinukas sa kanya yung gawain ni Moses. Kasi patay na si Moses, sa kanya na siya na. Diba? Siya na mag-leader. Siya na ang mamumuno sa bansang Israel. Siya na ang mamumuna kung ano man yung mga haharapin nila. Siya na. Diba? Siya na magiging leader. So, ang sabi dito mga kapatid, si Joshua, patay na si Joshua, at si Moses, si Joshua na ang magiging leader. Siya na ang tatayo, siya na ang papalit kay Moses. Teka, kilala niyo po ba si Moses?
Baka niya mamaya, Moses ako dito, si Moses na yan. So, nung mamatay si Moses, ang pumalit po ay si Joshua. Yan. Nasa ilang pa po sila noon. Ang sabi dito, sa Deuteronomy, mababasa natin, Now Joshua, the son of Nun, was full of the spirit of wisdom. Full of the spirit of wisdom. Why? For Moses had laid his hands on him. Pinatungan siya ng kamay ni Moses. So, ipinasa sa kanya talaga yung authority, yung kapangyarihan, yung obligasyon, responsibility, lahat binigay na sa kanya. And he was full of the spirit of wisdom. And yet, makinig tayo mga kapatid, alam niyo po ba kung anong first word na sinabi ng Diyos? Yung God mismo ang nagsabi, ang sinabi sa kanya, kung anong unang sinabi ng Diyos kay Moses, sabi niya, This book of the law shall not depart from your mouth. This book of the law. Sino po yun? Ano po yung this book of the law? This book, the 5 books of Moses. Yung aklat ni Moses. This book of the law shall not depart from your mouth. And ano po yung resulta? You will make your way prosperous. And you will have good success. So this book, kapag nag-aaral po tayo sa Bible, anumang sitwasyon sa buhay natin, mga kapatid, it will make you prosper. You will make your way prosperous. May trabaho ka, you will make your way prosperous sa iyong trabaho. Nagpapamilya ka, you will make your way prosperous. But tandaan po natin, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night. Nandun na po ba tayo, mga kapatid? Nandun na po ba tayo? Nagme-meditate po ba tayo day and night? You will make your way prosperous. And you will have good success. Ang good success, mga kapatid, hindi ka ilalayo sa pamilya mo. Maliwanag po? Ang good success, mga kapatid, hindi yung araw-araw ang iniisip mo yung problema mo. Hindi po good success yun. Yung lagi kang stress, yung lagi kang nag-aalala, hindi po yan good success. Ang good success, you have time for your family, you have time for the Lord. That is good success. You are always given time to serve the Lord. Amen? That is good success. Hindi ka inilalayo. Kaya sabi dito, meditate day and night. Anong klaseng instruction ito? Anong klaseng advice ito? Ikaw yung mamumuno. Ikaw yung mamumuno sa isang bansa, sabihin na natin. Ikaw magiging kapitan. Amen? Anong klaseng advice ito ng Diyos? Sabi niya, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night. So anong resulta nito? You will make your way prosperous. Magiging leader ka, you will make your way prosperous. Nag-iisip kang magpamilya, you will make your way prosperous. Nagpe-parenting ka, you will make your way prosperous. Amen? Sinasabi ng Panginoon dito, mga kapatid, sabi niya, meditate day and night. Day and night. Kaya anong klaseng advice ito? Bakit? Kasi alam niyo po, mga kapatid, kahit na ibig sabihin namatay na si Moses, dumaan na sila sa maraming laban sa ilang. At kahit na yung land of Canaan na papasukan nila ay sabi ng Panginoon, binigay ko sa iyo yan, pangako ko sa iyo yan, pero nandun pa rin ang kalaban. May kalaban pa rin. Nandun pa rin yung mga higante na nakalaban nila rito. Amen? Nandun pa rin yung Jericho. Yung wall of Jericho na napakalaki. Nandun pa rin.
Pero ang gusto sabihin ng Panginoon, kahit na nandyan yung mga trouble, nandyan ang mga problema, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night. Ang gusto sabihin ng Panginoon kay Joshua, mga kapatid, huwag kang ma-occupy ng problema mo, huwag kang ma-occupy ng kalaban, ng mga kalaban, ng mga higante, huwag kang ma-occupy kung anong nasa paligid mo. Be occupied by my word. Maging occupied tayo ng salita ng Diyos. The Word of God. At ano ang resulta? You will make your way prosperous. The same thing dun sa aklat ng awit, yung blessed man doon. Ano po yung blessed man doon? Sabi niya, you shall be like a tree that is planted by the rivers of water, that bears its fruits in each season, whose leaf shall not wither. Alam niyo naman po yung leaf na yung mga kapatid. Ang pinapakita nun, leaf, is para po sa health. Hindi ka ma-stress, you will always look young. Kahit sa kabila ng problema, hindi ka na mong problema. Parang burning bush. Nakita niyo yung burning bush? Burning, but not burned. Ang daming problema, pero lalo kang bumabata. Amen po. Hindi ka, daming problema, yan, kunot dito, kunot, puro kunot mga kapatid. Mamaya, gurangon ka na, baya. Ano nga yun, ngani? Gurangon ka na, baya. Amen? Amen ba sa amen? Purihin po ang ating Panginoon. So, yun ang sabi ng Panginoon kay Joshua. Be occupied. Pero ang mga tao ngayon, saan na-occupy mga kapatid? Saan tayo na-occupy? Pag sinabing occupied mga kapatid, occupation means ano mang ginagawa mo most of the time, yung lagi mong ginagawa. Yun yung occupation natin. Tama po ba mga kapatid? Ano occupation natin? Trabaho, trabaho, trabaho. O yung iba naman, hindi trabaho. Ang occupation niya, ayan, manood. Manood ng Vice Ganda. Ano pa mga kapatid? Manood ng Korean novela. Ayan, occupied. Kaya, tingnan nyo, dahil sa occupied, di ba? Nadadala ka ng ng yung drama. You are occupied. Amen po mga kapatid. So, hindi naman sinasabi ng Panginoon mga kapatid na, hindi ko sinasabi na huwag na tayo manood yan. Pero ang gustong sabihin dito mga kapatid, make sure, make sure na hindi natin nakakalimutan yung salita ng Diyos. Ano po? Amen? Hindi natin, do not neglect the Word of God. Na occupied ka na. You are occupied with the problem, with the troubles. Alam nyo, nung panahon ni Joshua, mga kapatid, maging doon sa pagtawid nila ng Jordan para lusubin na yung sasakupin nila na yung Kanaan. Alam nyo, maging yung pagtawid nila doon, problema. Bakit? Because nung time na yon, umaapaw po yung River Jordan. Panahon ng harvest yun. Kailangan nilang tumawid. You see, yung worst time para mag-crossover, ito yun nga yung pinaka-worst time para mag-crossover. Minsan, gusto nating magbago ang buhay natin, gusto natin ma-transform tayo, pero makikita nyo yung problema eh. Pero kaya nga sabi ng Panginoon, don't be occupied with the enemy, don't be occupied with the trouble, be occupied with my word. And you will make your way prosperous. Gusto mo magtagumpay ka? Hindi tinan nyo kahit anong aral-aral. Sabi na, gusto ko maging valedictorian. Babag, aral lang ng sanlibutan yan eh. Minsan nga, yung aral mo, nalimutan mo ba? Yung oras na sasagot ka, nakalimutan mo na eh. Kasi, ang gusto ng Panginoon, yung occupied ka kasi.
Be occupied first with my word. And the best way, mga kapatid, the best way, tandaan nyo, God gives. Naalala natin, God always give. At alam niyo po kung ano binigay ng Diyos. Ibinigay niya, nung nabuhay na maguli ang Panginoon, ibinigay niya yung mga pastors, teachers, di ba? Bago siya umakyat sa langit, yung ministry ibinigay. Anong ibig sabihin nito? Bakit nandyan yung mga pastor? Bakit may teacher? Bakit sila nandyan? Revelation, para magturo. Uy! Amen? Bakit sila nandyan? Para magturo. Sila yung gagamitin, sila yung ginagamit. Amen? Para tayo turuan. Amen po? Amen? Kailangan ba talaga natin ng may leader, may mga alam niyo mga kapatid, sila yung nilagay ng Diyos. Gift yan mga kapatid. Ang pastor, teacher, evangelist, gift ng Diyos yan. Sila yung binigyan ng Diyos, meron silang karanasan na nararanasan natin lahat. Amen? May karanasan sila na ipinaranas din ng Diyos sa mga pastor na to. Amen? May mga malalalim na karanasan niya na inalaw ng Diyos para maranasan nila upang sa ganon, ma-dispense din niya nila dun sa ibang tao na nangangailangan. Kaya hindi yung para bang, kailangan ko yung lumalapit tayo dahil kay pastor. Huwag tayo lumapit dahil siya si pastor. Kilala ko yung pastor. Hindi. Lumapit tayo dahil yun ang gift ng Diyos sa church. May gift ang Panginoon na binibigay sa church. At number 1, binibigay dyan yung pastor. Teachers. May mga teacher na hindi pastor. Merong pastor and teacher. Isa po yun. Pero merong teacher sila pero hindi sila pastor. Teacher lang po sila. Even evangelist. Gift po yun. So, lumalapit tayo sa kanila, hindi for the sake of kilala, pastor mo siya, pastor ko kasi siya, kaya lumalapit ako sa kanya. No, lumalapit ka sa kanya for the sake of the gift of God. Kaloob ng Diyos sa church yan eh. Amen? Kaya kung tayo naniniwala at ito nga yung natututo tayo sa Panginoon mga kapatid, itong tinuturo sa atin ng Panginoon, this is how we grow in the Word of God. Paano tayo lumalago sa salita ng Diyos? Paano tayo magpapatuloy sa maka-benefit sa salita ng Diyos, sa ating Panginoon? Nakikipag-communicate tayo. Alam nyo mga kapatid, sabi ko nga, regardless kung ano mga principles na naririnig natin na pagtuturo para mag-aral ng salita ng Diyos, alam nyo, ang Diyos pwedeng magsalita sa inyo sa aklat ng Jonas, sa aklat ni Ruth, sa aklat ng mga propeta. Pwede siyang magsalita sa inyo. Pwede siyang magpahayag sa inyo. Minsan, alam nyo, dati nagkakagulo noon doon sa Teresa. Naalala ko yan minsan. Bigat na bigat ako, mga kapatid. Nung time na yun, na may problema doon. Tapos, dami kong naririnig, nagkakaroon ng conflict, di ba? Matinding conflict, alam yung problema na yun, mga kapatid. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, hindi ko alam kung sino kakampi mo, sino makikinig sa'yo, sino maniniwala sa'yo. Alam nyo, pagbukas ko ng Bible, nabasa ko doon yung salita ng Diyos. Kasi ang dami nag-advise sa akin, may advice dito, kung ano-anong advice. Ang sabi doon, nabasa ko, huwag kang magtiwala sa human. Dahil babagsak ka, magtiwala ka doon sa Diyos. Ay, lumakas ako. Yun yung revelation. Sabi, ay, salamat Lord. Yung hinang-hina ka na, kahit ano sabihin ng tao, parang pasok dito, labas doon, pasok dito, labas doon. Tapos pagbukas mo ng Bible, mga kapatid, it pricks your heart. Kasi ang salita ng Diyos is it always speak to your heart. Lagi siya nagsasalita sa puso mo. Kaya minsan, may kailangan tayo na namumblema tayo, mga kapatid. Yun yung time para, siguro, buksan mo yung Bible mo para makausap mo ang Panginoon.
and He will speak to you. Kasi ang Diyos, He always give and give and give and give. He always speak and speak and speak and speak. Kahit ngayon nito, mga kapatid, ito, after nitong service na to, nagturo sa inyo, pag uwi nyo, mga kapatid, balikan nyo to, He always speak to you. Mag-i-speak pa rin siya, magpapahayag pa rin siya sa iyo. At doon mo mahahanap, makikita yung revelation knowledge sa iyo. Yung revelation sa iyo ng Panginoon. Lagi kang ganun. Lagi kang lumalapit. Amen po. Huwag mong hayaan na mawala yan sa iyo. Everybody say amen? Amen? So, ang sabi dito, mga kapatid, study to show thyself approved. So, study, aral. Kaya tayo dito nag-aaral. Tama? Dati na, may mga notes pa tayo. Ngayon, wala nang notes. Wala nang dadala ng Bible. Kikinig na lang mga kapatid. So, nasa sa inyo naman yan, mga kapatid. Ano po? Pero, ito, tinuturuan po tayo ng ating Panginoon. Amen po? Everybody say amen? Amen. So, alam niyo mga kapatid, merong law. Yan, babasahin natin. Ito, tingnan niyo dito law na to. Anong makukuha natin dito? Meron ditong matututunan natin. Sa 17 verse 18 ng Deuteronomy. Also it shall be when he sits on the throne of his kingdom, that he shall write for himself a copy of this law in a book from the one before the priest, the Levites. And it shall be with him, and he shall read it all the days of his life, and he may learn to fear the Lord, his God, and be careful to observe all the words of this law and these statutes. Verse 20, that his heart may not be lifted above his brethren, that he may not turn aside from the commandments to the right hand or to the left, and that he may prolong his days in his kingdom, he and his children in the midst of Israel. Nabasa niyo po ba? Deuteronomy chapter 17. O, dito na tayo tumingin. Hindi niyo na makukuhaya. Pero, take note nyo na lang yan. Ang istorya dyan, mga kapatid, ito'y batas. Na kapag yung hari, halimbawa, sa hari kasi, di ba, kunyari, namatay yung hari. Tapos, sino susunod na hari? Yung anak, di ba? Ganon. O, magiging hari siya. Uupo siyang hari. Pag upo niyang hari, ang unang-unang gagawin ng batas na ito, mga kapatid, ay pasusulatin yung hari. Isusulat niya yung law. Siya mismo ang magsusulat. Okay nyo? Para ano? Para mapamilya rin siya sa Diyos. Sipin nyo mga kapatid batas ito. Kaya sila, yung mga hari nila, talagang isusulat nila. Hindi sila kukuha ng sekretary. Sila mismo isusulat nila, ano yan, Genesis chapter 1, o isulat mo yan. Ano ba ginagawa ng hari? Hari ka na. Na-imagine niyo po mga kapatid. Hari ka na, pero ang gagawin mo, isusulat mo yung buong law, the law of Moses po ito. At kapag ginagawa mo to, ano nangyayari? Kapag ginagawa mo to, ano ang resulta mga kapatid? Sa verse 19, and it, basahin nyo, sige, Tagalog, pakibasa. Verse 19. Ito ay para sa kanya at pabasahin niya araw-araw upang magkaroon siya ng takot kay Yahweh na kanyang Diyos at upang buong puso niyang masunod ang mga kautusan at mga tuntunin ni Yahweh. Oh, amen. Dito tayo tumingin. Tingnan nyo. Para sa kanya. Hari yan, hari yan. Pero anong sabi ng batas na yan na sinulat ni Moses sa Deuteronomy? Isusulat niya yung law. Para ano? Para matuto siyang matakot sa Diyos. Number 1, yung magkaroon ka ng fear sa Diyos, magkaroon ka ng takot, matuto kang sumunod sa Diyos. Bakit? Di ba maglilid ka? Paano ka maglilid, mga kapatid, kung hindi mo alam ang batas? Batas ng Diyos.
Amen? Pangalawa, una ha, fear. To fear the Lord. To be familiar with the Lord. Sa lahat ng mga tinuturo ng Panginoon, yung batas, yung salita ng Diyos, ma-observe niya yan, magawa niya yan, masunod niya yan. Parang nagaya kay Moses, di ba? Sabi niya, this book of the law shall not depart from your mouth. Magli-lead ka eh. Saan ba tayo leader? Di ba leader tayo sa pamilya natin? Saan tayo na-occupy mga kapatid? Sa trabaho. Wherein dapat sabi, this book of the law shall not depart from your mouth. Meditate in it day and night. And ano resulta? You will make your way prosperous. And you will have good success. So kung gusto mo talagang magkaroon ka ng success, meditate on the Word of God. Anong pangalawa? And his heart may not be lifted above his brethren, that he may not turn us... Sige, pakibasa mo, Pastor Ray. Pakibasa po. Ito ay para sa kanya. Verse 20. Okay. Anong karugtong? Ha? Ayun na ba yan? 19, meron pa karugtong. Sige. Ito ay para sa kanya at babasahin niya araw-araw upang magkaroon siya ng takot kay Yahweh na kanyang Diyos at upang buong puso niyang masunod Yun. ang mga kautosan at mga tuntunin O, di ba? Masunod. Kasi pag nasusunod mo yan, nagkakaroon ng revelation sa'yo ang Panginoon. Magkakaroon ka ng takot, magiging familiar ka, masusunod mo yung utos ng Diyos. At ano bang inuutos ng Diyos sa'yo? Di ba? Ang mga magulang, bakit nag-uutos sa mga anak? Nag-uutos ka ba ng mali dyan? Nag-uutos ka ba ng masama dyan? Di ba? Hindi? Ang inuutos mo sa ikatututo nila. Kasi pag inuutosan mo sila, natututo sila pag sinusunod nila yon, di ba? Tama? Nagiging matalino sila, nagiging marunong sila. At number one, natututo silang matakot, natututo silang sumunod, natututo silang rumispeto. Alam nila ang utos sa'yo. Alam nila magulang to. Amen? Kaya, huwag mong babaliwalain yung utos ng magulang. Utos na, bumili ng tindahan, matututunan ko dyan. Di ba matututunan bumili? Matututunan mo magsabi ng totoo. Minsan, hindi na sinusuli-supli. Amen? Tuloy, pakibasa, Pastor Ray. 20. Upang hindi siya magmanaki sa kanyang mga kababayan at upang hindi siya lilihis sa mga tuntunin ito. Kung magkagayon, siya at ang kanyang mga anak ay nagmagahari ng matagal sa Israel. Lahat ng ito, makinig tayo mga kapatid, lahat ng ito ay resulta dito sa salita ng Diyos. Resulta. Amen? Isulat mo to. Magsulat ka, sabi doon sa hari po siya. Isulat mo to para matakot ka sa Diyos, matuto ka, masunod mo ang lahat ng pinag-uutos, at huwag kang tumingin na para bang mas mataas ka sa iyong mga kapatid. That your heart may not be lifted above your brother. Hari ako, pero hindi ako nakakataas sa inyo. Amen? May mga hari na sobrang authority. Hindi lang hari. Sa trabaho, pag supervisor, ang akala niya, pag naging manager siya, yung manager utos ng utos. Bakit mo gustong maging manager? Kasi ang manager laging nakaupo. Kaya pangarap ko maging manager. Walang ginagawa. Bakit gusto mo maging manager? Kasi ang manager nag-uutos lang. Yan ang mga walang natutunan. Kaya nga naging manager yan, kasi marunong siyang sumunod ng utos. Amen? Hindi siya nag-uutos kasi nagtuturo na siya. Kaya may mga nagkakaroon ng mataas na posisyon sa trabaho, makikita nyo kapatid. Nakikita nyo yung problema. Iba, maling mentality. Akala nila posisyon, utos-utos. Hindi yan, nagpaplano yan, nag-iisip yan.
At iniisip niya yung maayos yung kanyang nasasakupan. Kaya sabi dito, his heart, pag nagbabasa ka nito, pag ginagawa mo to, your heart will not be lifted above your brethren. Pag ako pastor na, susunod na kayong lahat sa akin. Leader na ako ngayon. Deacon na ako ngayon. Elder na ako ngayon. Nakuha niyo po mga kapatid? So, di po ba ganun magturo ang Panginoon? At pangatlo, ito yung resulta eh. Pangatlong resulta. You will be, pakibasa, Pastor Ray. Pangatlo, upang hindi siya magmalaki sa kanyang mga kababayan at upang hindi siya lilihis sa mga tungtunin ito. Tuloy. Kung magkagayon, siya at ang kanyang mga anak ay maghahari ng matagal sa Israel. Amen. Ano ibig sabihin nun? Maghahari na matagal. Ibig sabihin, yung karir ng hari na yon will be extended. At yung buhay, magiging mga anak niya, madadagdagan. Walang magkakasakit, mahaba ang buhay, ligtas. Resulta ng alin? Salita ng Diyos. Palakpakan natin ating Panginoon. You will make your way prosperous. Na gusto sabihin ng Panginoon, Joshua, huwag mong isipin yung mga kalaban mo. Huwag kang ma-occupy ng kung gaano kalaki yung, huwag mong problemahin yung Jericho. This book of the law, be occupied by my word. Amen. And we are being transformed. Not by dito sa mga problema na to, natatransform tayo sa mga nakikita natin sa paligid natin. Hindi tayo natatransform yan. Kaya sa sarili natin, hindi tayo nababago mga kapatid. Nababago tayo. Saan? Kapag tayo ay nakatutok sa ating Panginoon. Saan natin mababasa yan? Sa Bible. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Ano pong sabi dito? But we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord. We. Sino we? Tayo po. We all with unveiled face. Bakit unveiled face? Kasi tinanggalan na po yung ating, yung unveiled, yung tumatabing sa mukha natin. Nakilala na natin ang Panginoon. Sabi niya, when the veil is, pag naalis na ang veil, nagkaroon ka na ng iisang espiritu sa Panginoon. Diba sa Corinthians, mga kapatid? When one is, yan sa first, saan ba yun? Yung Corinthians, when the veil is, saan ba yun? Okay, 3:18. Sige, pakibasa nga po yan sa Tagalog. At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian iyan ang nagmula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kararawan. Yun, di ba? So, saan tayo nababago? May word ba dun yung nagbabago tayo? Pakiulit. Dun sa ulit. At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon, at ang kaluwalhatian iyan ang nagmumula. Iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin. Okay, translated na siya eh. Interpreted na siya eh. Ayan ang last line po sabi, at yan ang? At siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian. Dito tayo tumingin. May interpreted na dyan eh. Sabi dyan eh, naalis na yung tabing. Di ba? Anong kasunod? Nagniningning sa ating mga mukha Yan. ang kaluwalhatian. Di ba? Nung maalis yung tabing, inalis eh. Nagniningning na yung sa mukha natin. Tuloy mo. Nagniningning. Ano na yan eh.
kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin. Yan ang magbabago sa atin. Dito sa English, mga kapatid, but we with unveiled face. Diba? Pag sinabing unveiled face, unveiled na. Wala nang tabing. With unveiled face, beholding. Ano yung beholding? Nakatingin tayo. Beholding as in a mirror. Maliwanag na nakikita natin si Jesus Christ. Maliwanag na maliwanag. Hindi yung, ay, Jesus Christ, oo, kilala ko yan. Hindi ganon. Maliwanag ang dating sa'yo noon. Pag sinabi si Jesus Christ, hindi lang yung alam ko yan. Kundi yung buong buhay mo, alam mong dumidepende ka sa Kanya. Kasi siya yung buhay mo eh. Tama po ba mga kapatid? Pag sinabing binanggit, nakatingin ka kay Jesus Christ, hindi, ay, Jesus Christ, ganyan, hindi. Nakadepende ka. Yung pananampalataya mo, nakadepende sa Kanya. Siya ang buhay mo, siya ang kalakasan mo, siya ang lahat sa buhay mo. Pag binanggit si Jesus Christ, siya na lahat dahil nakatuto ka. Beholding, as in a mirror. Para bang mirror na ibig sabihin, kitang-kita mo, malinis. Clear. As in a mirror. Are being transformed from glory to glory. Just as the Spirit of the Lord. Just as the Spirit of the Lord. Kung ano yung Espiritu, nagiging kamukha ka. Hindi natin nakita si Kristo, pero dahil sa atin, nakikita nila yung larawan ng Diyos. You are like Christ. Christ-like. Christian. Kaya may word na Christian. Christ-like. Amen po, mga kapatid. Amen? Ito yung siya sabi dito na unveil. Sabi niya, sa barting taas, ito yung na pumasok sa isip ko, na dito rin po pala. But, sabi dito, nevertheless, when one turns to the Lord, kailan naalis yung veil? Verse 16, pakibasa Pastor Ray. 16. Ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, naalis ang talukbong. Ayun. O, maliwanag. Ano yung sinabing inalis na yung talukbong? Kapag lumapit na tayo sa Panginoon. Kapag hindi ka nakalapit sa Panginoon, may tabing ka pa rin. Pag lumapit ka, naalis na yan. Kaya nagliliwanag na sa'yo yung mukha ng Panginoon. Bakit? Hindi ibig sabihin na yung mukha. Ibig sabihin, naliliwanagan ka, ikaw yung nakakakita sa Kanya. Nakikita mo na ng mukha ng Panginoon. In the Spirit. You have eyes. Seeing eyes. Hearing heart. Teachable heart. Amen po mga kapatid. Kaya, bakit may pastor? Nandyan sila para magturo. Hindi mo pwedeng sabihin na, ako na lang, nagre-reveal naman ang Panginoon sa akin. Hindi. God wants us to be humble. Pag sinabi mo, may revelation naman sa akin si Lord natututo naman ako, kaya ko naman mag-aral ng Bible kahit walang nagtuturo, walang pastor, sa bahay lang, pwede na ako dito. That is a form of pride. Amen? God wants you to be teachable. Hindi teachable heart yun nasa iyo. Pride po yun. Ang Diyos nagtuturo sa puso na mayroong teachable, humble heart. Hearing heart. Kaya when we come to God, when we come to His Word, Lord, I come to you. Speak to me through your Word, Panginoon. Let me see Jesus. Grant me the seeing eyes and the hearing heart. Amen po. I have not come to accumulate knowledge. Grant me the revelation knowledge. Hindi basta knowledge. Knowledge pops up. Memorize mo na yan, maintindihan mo yan. Marami tayong mga tinan, mga kapatid, ng mga seminar, iyakan sila, natututo lahat sila, but they never encounter the Lord Jesus Christ. To encounter the Lord Jesus Christ, naalala natin si Ruth, mga kapatid, nung first meeting niya, na-meet niya ang ating Panginoon, ora mismo doon sa pagkakakita niya kay Boaz, na nagre-represent ng ating Panginoon sa Kristo. She fell her face on the ground. Nahulog yung puso ng agad. Mahuhulog talaga at mahuhulog ang puso mo sa Panginoon, and you will worship Him.
Amen. Kaya purihin ang Panginoon. So, iyan, tinuturo sa atin. Ito yung mga principle, mga kapatid, na dapat nating malaman sa ikatututo natin, ikalalago natin sa salita ng Diyos. Maraming mga principle, pero ito yung mga kailangan natin as believers. Hindi yung leader agad, no? Yung as learner, no? Nagtuturo, nag-aaral pa lang tayo sa Panginoon. Amen po? So, kung titingnan natin, alamin natin, intindihin natin mga kapatid, sa pagbabasa ng Bible, ano ba yung dapat nating una, malaman na. So, first thing, mga kapatid, kailangan natin ng humble heart. Hearing heart. Amen po? Amen? Hearing heart, teachable heart, and humble heart. Magpaturo tayo sa Panginoon. Humble tayo. Kapag easy to, kumbaga, madali tayong turuan, ibig sabihin, yun yung nagiging humble tayo sa Panginoon. That's humility. Pag nagpapaturo tayo, tinatanggap natin agad ang Panginoon, that's humility sa Panginoon. Maliwanag po mga kapatid. Amen? So, you will make your way prosperous and you will have good success. So, biblical po yung sinasabi po sa atin. Pinakita ko po sa inyo mga kapatid. Sa Deuteronomy, hari mismo. Sulat para lang matuto siya, maging familiar siya sa Panginoon. Kaya nga alam niyo mga kapatid, naalala ko, sabi ko nga, dati akala ko, yung mga naririnig ko noon ng mga negative panahon sa panahon ng nasa ilalim tayo ng kautusan. Di ba? Yung bago ka pa lang sa Panginoon, tapos parang magaling na, yung mga malalaking churches, may mga malalaking churches mga kapatid. Yung mga malaking churches, nung malaman ko mga kapatid, yung mga malaking churches, mga leader na talaga sila. Ito hindi to sa pagtataas sa kanila ha. Mga bata pa, mga preacher na eh. Nakanya po? 21 years old, preacher na. Hindi basta preacher, mga kapatid, na parang nagbabible study. Preacher. 21 years old. Sabi ko, wala ako dito. At hindi lang yan, mga kapatid. Yung preacher yun. Yung magulang nun, born again na. Ibig sabihin, nakilala na si Jesus Christ. Tayo, kailan natin nakilala ang Panginoon? Pumasok tayo sa religion, pero religion lang natutunan natin, hindi natin nakilala. They will never encounter Jesus Christ until hanggang ngayon. Ngayon, tumanggap tayo sa Panginoon, ngayon lang natin natanggap kung tayo yung makakilala sa Panginoon, tayo maborn again. Tayo makilala natin, yung talaga na born again na po tayo. Tama po ba? Nawala tayo sa ating religion. Amen po mga kapatid. Amen? Nakukuha niyo po ba ako mga kapatid? Nag-guess po ba ako? Kaya sabi ko, hindi ako pwedeng, siyempre, may mga leader na nauna sa akin, sabi ko, hindi pala natin, sabi ko, mali pala yung aanihin yung mga alam, hindi mo alam eh. Ang nanay ng tatay ng pati lolo na mga ano na eh. Kumbaga, dito. Naging successful sila dahil dito. Tayo, ako na lang mga kapatid. Kailan naman ako natuto dito? At hindi ko pala yun. Ang talagang kailangan natin is the revelation knowledge. Hindi knowledge. Kabisado ko yan. Alam ko na yan. Ano binabasa ko? Kabisado ko yan. Memorize ko yan. Hindi po. Revelation knowledge ang kailangan natin. Because when you have revelation knowledge, sabi ng Panginoon kay Peter, upon this revelation knowledge. Ano yung rock na yan? Yung revelation knowledge ni Peter. Hindi siya yung rock. Yung revelation knowledge ang rock. It makes you strong, makes you solid, it makes you rock. Palakpakan ulit natin ating Panginoon. Praise God. Purihin ang Panginoon. Kaya, purihin ang Diyos. Alam nyo, sa atin, ito, gusto ko talaga itong ma-share sa ating lahat, matutuot sa tayong lahat mga kapatid. Kaya, ako, lagi kong hinahangad sa Panginoon na sana tayo lagi tayo nandito, nakikita-kita. Kaya salamat sa inyong lahat na nandito kayo.
Are you, kumbaga, nagpapasalamat pa kayo dahil umattend kayo ngayon, mga kapatid? Amen. Amen. Kasi kung hindi kayo umattend ngayon, hindi siya maririnig to. Tama po ba, mga kapatid? Amen. So, thank you, Lord. Dito po kami. Nakarinig namin to, Panginoon. Praise God. So, let's go to the Word, mga kapatid. Ano ba yung, ano bang dapat nating tandaan dyan? Isa, another one na tandaan natin pagdating sa pag-aaral sa salita ng Diyos. The Scriptures, mga kapatid, ay mayroon pong Old Covenant and New Covenant. So, we are no longer, alam natin, we are no longer under the law, we are under the New Covenant. Tama po? So, sabi, pag sinabing nasa New Covenant ka, pag binuksan mo yung Malakay, last book of Malakay, tapos nakita mo doon, New Testament, nasa New Testament na ako. No, you are not in the New Testament. Testament nga eh. Nandun ka pa lang kung saan ipinanganak ang ating Panginoon sa Kristo. So, it's not, hindi ibig sabihin na nasa New Testament ka na, kasi nabasa mo na yung New Testament. Hindi po. Old Testament, New Testament, Old Covenant, New Covenant. Amen? The Old Testament is the law, covenant law. And the New Testament is the covenant of grace. Magana po? Now, merong nagtuturo, mga kapatid, na kung narinig nyo na to, at ito'y ni-research ko na rin minsan, na meron pong 8 covenant ang Bible. Narinig nyo na po? O hindi pa. So, hayaan nyo na lang. Merong 8 covenant ang Bible. Mostly, yung covenant na yon nasa Old. Karamihan doon, Old Testament lahat. So, hindi tayo, okay yun mga kapatid, sa mga leader. Kung gusto mong lumawak pa yung alam natin, as a leader, tingnan natin at alamin kung ano yung i-reveal pa sa'yo ng Panginoon doon at i-share mo yun. Kung gusto mo pang, as a leader, yung mga leader. Kaya nga sabi, study to show yourself approved unto God, that need not to be ashamed. So, study. You can study. Pero sa atin, mga kapatid, tama na yun sa atin. Tama na yung malaman natin yung new and old and new. Tama na po yun sa atin. Okay na po tayo. Kasi, ang bagay na dinidil na may kinalaman dito na gustong dinidil ng Panginoon dito, mga kapatid, is yung law and grace. Yung dalawa lang na yun. The law and grace. Whether you are under law or you are under grace. Whether you are under the Old Covenant or are you under the New Covenant. Maliwanag po? So, we are no longer under the Old Covenant. We are under the New Covenant. We are not under demand. Kasi ang law, demand. Thou shall not, thou shall not, thou shall not. We are under the supply. Amen po? We are not under do this. You must do this, you must do this. We are not under that. That is under the law. We are under I will. Ang Lord ang sabi. I will. Sabi ng Panginoon, I will do this. I will do this. Ano yung part natin? Ang Diyos ang nagsabi, I will. So, yung part natin, what? Yes, to believe that He will. Yun lang ang part natin. Ang part ng Panginoon, I will. I will do it. I will do it. I will do it for you. I will do it for you. So your part is only to believe that He will. Everybody say amen? So let's go to the word. Galatians. So, kung alamin natin saan nagsimula yung gospel or new covenant dito. Ito yan. Kita natin dito. Galatians chapter 4, verse 4. But when the fullness of the time had come, so, tinutukoy dito mga kapatid, yung kapanganakan, di ba? Fullness of the time had come, God sent
forth His Son, born of a woman, under the law. So, sino po yun? When the fullness of the time has come, tinutukoy nito yung kung paano dumating ang Panginoon Kristo dito, paano siya nagkatawang tao dito. Fullness of time po yun. It was the fullness of time. God sent forth His Son, Jesus Christ, born of a woman, born, take note mga kapatid ha, born under the law. So, born under the law. Makinig tayo mga kapatid. So, law and grace. Di ba? Law and grace. The Old Testament, or the Old Covenant, the New Covenant, or the New Covenant, the New Testament. Ang sabi dito, Jesus Christ, God sent forth His Son, born of a woman, under the law. No one is above the law. Amen po? But we know that Jesus is above the law. Because Jesus gave the law. Tama? He gave the law. That's why He is above the law. But remember that He was born of a woman under the law. He is above the law, but He was born under the law. So, ibig sabihin, lahat ng ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo, it is because He was born under the law. Lahat ng ginagawa Niya, makikita natin, but He is above the law. Katulad nito mga kapatid. Ang sabi ng law, ang sabi sa law, hindi mo pwedeng hawakan yung may sakit na leprosy. Once na hinawakan mo yung may sakit na leprosy, ituturing ka ng madumi. Okay? Amen? Yun yung law. Pero si Jesus Christ, hinawakan niya yung may sakit. Hinawakan niya yung may leprosy. At may nagturo, may magtuturo, hindi ko alam kung may magtuturo dito, na nung hinawakan daw niya yung may sakit, si Jesus Christ, kasi under the law, ay pumunta sa priest para nagpalinis. Kasi under the law daw sinabi under the law. Nakuha niyo po? So, hindi po mga kapatid. Nung hinawakan ni Jesus Christ yung may sakit na leprosy, hindi tinanggap ni Jesus Christ, hindi niya sinalo lahat ng sakit ng leprosy. Nakuha niyo po? Hindi niya sinalo, akin yan, na siya na nagkasakit. Hindi po. Nung hinawakan niya yung may leprosy, lahat ng meron ang ating Panginoon Kristo, yung health, yung wholeness, yung kagalingan, tinanggap ng leprosy. Yung may sakit ng leprosy was cleansed. Malinis ang Panginoon, nung hawakan niya yung may leprosy, tinanggap ng leprosy ang kagalingan, ang kalinisan. He is above the law. Amen po? Amen? So yun, he is under the law. Bakit? Sabi doon, He was born of a woman born under the law. Why? Sa verse 5, to redeem those who were under the law. Yun. Kaya pala siya pinanganak under the law. Makinig tayo mga kapatid, kaya siya pinanganak na sa ilalim ng kautusan para tubusin yung lahat ng mga nasa ilalim ng kautusan. So, naparito ang Panginoon, ipinanganak ang Panginoon dito para tayong mga nasa ilalim ng kautusan ay tubusin doon. Mawala tayo sa ilalim ng kautusan. Amen po ba mga kapatid? Amen. Tubusin tayo sa lahat, to redeem us, to buy us back, who were under the law, that we might receive the adoption of the sons. Maliwanag po? Para tumanggap daw tayo ng pagiging anak. Amen? Na ituring tayong anak ng Diyos. Maliwanag po mga kapatid? Amen. Kaya lahat na nakakilala kay Kristo, because wala na siya sa ilalim ng pautos kasi nabuhay na siya na magmuli, di ba? Kaya nung namatay siya
sa ilalim ng kautusan. Pero nung mabuhay siya, wala na siya. Kaya tayo, dahil kay Kristo, wala na rin tayo sa ilalim ng kautusan nung mabuhay na magbuli ang ating Panginoong Kristo. We're no longer under the law. Kaya in the mind of God, sa isip ng Diyos mga kapatid, yung idea ng sitwasyon na ganito mga kapatid, ang ating Panginoon sa Kristo. Kung ang Panginoon, mga kapatid, ay tinanggap ng Hudyo, kasi naparito siya para ligtas sa bayan ng Hudyo, mga kapatid, dahil hindi yung buong mundo. Bayan ng Hudyo, kung siya ay tinanggap ng mga Israelita, ng bayan ng Israel, kung tinanggap siya, pero hindi siya tinanggap, he was rejected. Tama po ba? Ang inisip ng Diyos yung kingdom. Ang tinuturo niya is the kingdom of God. Pero there was a time na nireject na siya. Finally, nireject siya ng mga tao. Pero kung tinanggap siya ng mga tao, mabubuo po yung kingdom. At sino po ang magiging mga evangelist? Yung bansang Israel. Sila yung evangelist. Pero nireject ang ating Panginoon sa Kristo. Nakuha niyo po mga kapatid? Nireject siya. Ang sabi doon mga kapatid sa John chapter 1, ang sabi diyan, He came to His own, and His own received Him not. Ano yung His own? Yung bayan niya eh. Pumunta siya sa bayan niya, pero yung bayan niya, hindi siya tinanggap. He was rejected. But, sabi niya, verse 12, But as many as received Him, them He gave the power to be the children of God. Amen po? So, lahat po tayo ngayon, kaya tayo nakikinabang dito sapagkat He was rejected. But as many as received Jesus Christ, the Son of God, we are given the power to be the Son of God. Lahat ng tumanggap kay Kristo, sa lahat na nanalig, sabi niya, For God so loved the world, that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Nasa inyo na. Kapag tayo nakipag-isa na kay Kristo, sabi niya, tayo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Lahat ay nababago na po. Amen po ba mga kapatid? Amen? Yan. Kaya, pero, tingnan nyo ha, mga kapatid, yung siya, sa atin ngayon, yung church ngayon mga kapatid, dadating pagbabalik ng Panginoon, kaya yung pagbabalik ng Panginoon, kukunin tayo, yung sa rapture, pagbabalik ng Panginoon sa rapture, kukunin niya, may iwan po yung bayan, kasi nireject siya nun eh, tama po ba? So hindi siya makakasama. Maliwanag po? Pero yung lahat ng tumanggap, sabi ng Panginoon, lahat ng tumanggap, kasama po yun sa rapture. Maliwanag po? Pero, ano mangyari? Pagbabalik na yun ng rapture, yung lahat ng prophetic program ng Panginoon ay ibabalik niya sa ating, doon sa bayan ng Diyos. No? Yung prophetic program niya na nabinbin, kasi na-delay, ni-reject siya eh. Dapat may plano ang Panginoon sa kanila, so na-stop yun, napunta ngayon sa mga Gentile, sa atin ngayon. O, nakukuha niyo po mga kapatid? Kaya pagbabalik ng Panginoon, na kukunin niya tayo, yung church, mga kapatid, lahat ng nanampalataya sa Panginoon Kristo during rapture, not the second coming, but the rapture, ibabalik ng Panginoon yung program doon sa kanyang bayan. Kaya sa kanila na ngayon program. Yung millennium. Anong panahon na yun mga kapatid? So sa time na yun mga kapatid, wala nang mamamatay. Matagal na ang buhay nila. Walang magkakasakit. Bakit? Nandun na ang Panginoon. Makikita nilang face to face. At makinig tayo mga kapatid, kung may naniniwala na hindi ka naniniwala sa rapture, na babalik ang Panginoon, so, huwag ka maniwala. May ibang ka dito, tama po ba? Pero ang church, mga kapatid, panunuorin ka sa baba. Nasa taas ang church, ikaw ay nasa baba. Nanonood lang ang church. Kasi, bakit 7 years? 7 years refers to the 7, parang 7 days yan, na pag marriage, ano yan eh? Marriage supper of the Lamb. Yan yung nagtagpo na yung babae at lalaki, yung magkasintahan, magsasama sila 7 years, fiesta po yun. Supper of the Lamb, feast po yun, feast, pagsasayaw yun, parang kasala na yung babae sasama sa lalaki, and it is a feast for them. So yung church and Jesus Christ, then after 7 years, babalik po. Kaya pag babalik ng Panginoon sa second coming, kasama po yung church. Amen po? Okay. Tuloy natin ang basa. So, hindi po
tingnan nyo ha, doon sa mga, kung hindi may mga tao man na hindi naniniwala, mga kapatid, ay, sorry kung hindi sila naniniwala, pero, yun nga, bahala ka. Kung ayaw maniwala. No? You need to believe. Amen po? So, ngayon, tingnan natin dito. Ituloy natin. May nagtatanong sa Bible. Nakakita na ba kayo mga kapatid ng Bible na may red letter? Red color? Bakit naka-red? Yun. Word. Yun daw yung salita ni Jesus Christ. Lahat yun naka-red. So, parang sinasabi doon mga kapatid, yung red lang ang salita ni Jesus Christ. Yung ibang hindi red, hindi na salita ng Diyos yun. Di ba? Kasi red lang eh. Kasi ang nakalagay sa red, Jesus said. Hindi red, yun yung salita ng Diyos. Now, makinig tayo mga kapatid. Even Book of Romans, Corinthians, lahat ng mga epistle, even Peter, sulat ni Peter, lahat ng mga epistle, lahat po yan mga kapatid, ay salita ng ating Panginoong Jesucristo. Ulitin ko mga kapatid, yung lahat ng aklat ng Roma, sulat ng Romans, Corinthians, Thessalonians, lahat ng mga sulat niyan, even Hebrews mga kapatid, salita yan ng ating Panginoong Jesucristo when He was ascended in heaven. At karamihan dyan na sulat, si Paul ang secretary. Siya yung secretary, siya yung tumanggap ng salita ng ating Panginoong Jesucristo na naroon na po sa itaas. Amen? Kaya lahat yan sulat ni Jesus Christ. Yung gospel, ibig sabihin ito, yung four gospel, hindi na natin babasahin yan kasi, di ba, sulat ni Jesus Christ yan. Yung gospel naman, four gospel naman mga kapatid, ay salita rin yan ng Panginoon when He was on earth. Nung nasa lupa siya yung salita niya lahat yun. Tama po ba, mga kapatid? Pero nung umakyat na siya sa langit, ang naging sekretary niya, sila Matthew, sila Luke, nung nandito siya, di ba? Nung nasa lupa siya, sekretary niya yung apat na yun. Maliwanag po? Pero nung umakyat na siya sa langit, ang sekretary niya, si Paul, siya yung nagsusulat through the Holy Spirit. Kaya lahat ng yun, revelation na yun, yun yung revelation knowledge na tinanggap ni Paul. Na yun ang pinakikinggan ng church. Amen? Kaya yung tungkol sa church, nandun kay Paul, nasa epistles. Yun yung revelation knowledge. Kaya, tingnan nyo, nabubuo yung church, nabubuo. Nakikita natin, ito yung mga revelation nandito. Maliwanag po mga kapatid. Amen? Kaya sabi ni Timothy, sabi niya, study to show yourself approved unto God, that need not to be ashamed. Rightly divide the word. Rightly divide the word. Kapag hindi natin natutunan yung mag-rightly divide the word, mga kapatid, ayan, magka-question tayo, marami tayong question. Katulad nito, question mga kapatid. Sa aklat ng Matthew, basahin natin yon. Question dito. These 12 Jesus sent out and commanded them, saying, do not go to the way of the Gentiles, and do not enter the city of Samaritan, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Ano ibig sabihin dito mga kapatid? Paano natin to ipapaliwanag? Paano natin interpret? Sabi niya, huwag kayong pumunta sa mga Gentile. Amen? Amen? Narinig din na po ba ito? Huwag kayong pumunta sa mga Gentile. Ito, naging spiritual to noon eh. Huwag tayong pumunta doon sa mga, sa mga matitigas ang ulo. Ang punahan natin muna kakilala lang sa Panginoon kasi yung matitigas ang ulo, yun yung Gentile. Yung mga Samaritan yun eh. Ang hanapin niyo yung Israel, yung bayan ng Israel. Di ba? Yung Israel. Pag ikaw nakakilala sa Panginoon, bayan ka ng Israel. Yun yung interpret noon, you know? So, that is not rightly dividing the word. So, paano natin i-interpret to? Sabi ng Panginoon, huwag kayong pumunta, do not go into the way of the Gentiles, and do not enter the city of Samaritan, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. O dito tayo mga kapatid.
Can we interpret na later on, sinabi na ng Panginoon, di ba sabi niya, huwag kayong pumunta doon sa mga Gentile o sa Samaritan. Hanapin yung lost sheep of Israel. But later, sinabi na ng Panginoon, nung nabuhay siya magmuli, sabi niya, go to all nations. Di ba? To the city of Jerusalem, to all nations, teach all nations. Make them my disciples. Later on, di ba? Amen po? So,